Niyahandog ng Radio Maria Philippines, Bring Christ into Your Home, ang programang Mistisismo, ang tunay na buhay makadiyos. Sa mapayapang pakinig po sa inyong lahat, mga minamahal ng mga taga-subaybay ng Radyo Maria, Bringing Christ into Your Home. Sumayin niyo po lahat ng kapayapaan, Brother Ronnie Aclo po. Sumayin niyo lahat po ang kapayapaan, Angela May Aclo po. Sa ngalan po ng Radyo Maria at muli po ang pagbati ng isang mabiyayang pakinig sa inyong lahat, mga minamahal ng mga taga-subaybay ng himpilan po ng ating mahal na ina, ang Radyo Maria, Bringing Christ into Your Home. Ang himpilan po ng ating mapagmahal na inang Birhing Maria. Linggo na naman po ng gabi at kaya muli naming inaanyayahan na kami ay inyong samahan sa aming pagtatanghal ng ating programang ang mistisismo ng ating pananampalatayang Kristiyano-Katoliko, ang tunay na buhay makadiyos. Ito po ay isang pagbabalik tanaw sa Ebanghelyo at mga aral at turo ng ating Panginoong Jesucristo bilang pagsalamin at pag-uugnay sa ating mga karanasan sa pang-araw-araw nating buhay. Hangad po ng programa natin ito na makapaghatid sa inyong mga tagapakinig ng Radyo Maria ng mga kaunawaan tungkol sa ating lakas at kahinaan sa harap ng ating dakilang lumikha. Ngunit bago po tayo tuluyang dumako sa ating mga paksa, kayo ay aming inaayayahan sa pag-aalay ng isang panalangin. Prayer of the Radyo Maria's Volunteer. In the name of the Father, and the Son, and the Holy Spirit. Amen. We thank you, Holy Mother of the Word, for the precious gift of Radyo Maria, which you put in our hands so that it may bear fruits. Teach us each day, O handmaid of the Lord, to serve with humility and perseverance, with courage and fidelity, responding generously to your heart's desire. O Queen of Radyo Maria, help us become apostles of your love. Amen. In the name of the Father, the Son, and the Holy Spirit. Amen. Maraming salamat po, Sister Angela, sa pag-aalay po ng ating panalangin. At muli po, mga minamahal mga taga-subaybay, narito naman po ang inyong mga abang lingkod sa Himpapawid sa ating pong programang Mistisismo, na muli pong nag-aanyaya sa inyo na tayo po ay magsama-samang muli sa ating pong programang ito sa Himpapawid. At kayamang tayo po nasa himpilan po ng ating mahal na ina, tayo po muli ay humingi po ng panibagong mga kaunawaan sa ating pagtatanghal na ito, at sana ay mabigyan po tayo ng mga kaunawaan sa ating mga pang-araw-araw na mga gawain at mga karanasan. At sa gabi pong ito, mga minamahal ng mga taga-subaybay, tayo po ay darako sa isang panibagong bahagi po ng ating pagtatanghal ng ating pong programa, ang aklat po na tinatawag po nating pagbabalik tanaw. Ito po ay isang uri ng isa pong bahagi ng ating pong pagtatanghal at pagtanaw sa mga ebanghelyo po na ng ating pong inang simbahan na binabasa po sa loob ng isang linggo, ng mga ating pong mga pagdiriwang ng Santa Misa, na maaari po mga minamahal ng mga taga-subaybay, hindi po natin lahat na natutunghayan sapagkat maaari pong tayo ay abala sa mga atin pong mga gawain. Kaya nandito pong ating programang Mistisismo upang atin pong ihatid sa inyong mga tagapakinig ng himpilan ng ating mahal na ang mga bagay-bagay po, mga mensahe po ng Ebanghelyo sa pang-araw-araw ng buong sanlinggo ng atin pong
pagdiriwang ng Santa Misa sa ating inang simbahan. At sa gabi pong ito, makakasama po ninyo ang inyong lingkod, si Brother Ronnie Aclo po at si Sister Angela. Ito pong ating mga iba pong mga kapatid. Ang iba po meron pong mga abala po sa kanila pong iba pa pong mga obligasyon sa ating pong inang simbahan, ano po, sa kanilang mga parokya. At si Brother Romy naman, meron pong dinapuan po ng konting karamdaman, ano po. Kaya mga minamahal na mga taga-subaybay, pagpasensyahan nyo na po kami at kami po ang inyong makakasama at maghahatid ng pagbabalik tanaw ng panibagong bahagi ng ating pagtatanghal dito po sa programang ang mistisismo. Kaya po, sa gabi pong ito, bilang pagsisimula po ng ating pagbubukas ng aklat ng ikalimang bahagi ng ng programang mistisismo, bago po tayo mag-umpisa, atin po munang biglang pagbupugay ang ebanghelyo para po sa linggong ito. Ang pagbasa po sa banal ebanghelyo ng ating Panginoon Kristo sa linggo pong ating pinagdiriwang ang pagpanaog ng Holy Spirit o ng Banal na Espiritu. At ito po ay nasa ebanghelyo po ng San Juan na may kabanata 20, talata 11 hanggang 23. Kinagabihan ng araw ding iyon, ng unang sanglinggo, samantalang nakapinit ang mga pintuan sa kinaroroonan ng mga alagad dahil sa takot sa mga Hudyo, si Jesus ay dumating at napagitna sa kanila at nagsabi, "Sumainyo ang kapayapaan." Pagkasabi nito, ipinakita sa kanila ang kanyang mga kamay at ang kanyang tagiliran. Nagalak ang mga alagad nang makita nila ang Panginoon. Sinabi na naman sa kanila, "Sumainyo ang kapayapaan. Kung paanong sinugo ako ng Ama, gayon din naman sinusugo ko kayo." Pagkasabi nito, hiningahan sila na ang wika, "Tanggapin ninyo ang Espiritu Santo. Ang mga kasalanan ninuman na inyong patawarin ay pinatatawad sa kanila. At ang mga kasalanan ninuman na inyong panatilihin ay mananatili." Ito mga kapatid, ang banal na ebanghelyo ng ating Panginoong Kristo. Purihin po kayo, O Kristo. At ito po mga kapatid, ang ating pong pagbupugay sa ebanghelyo po sa linggong ito. At nawa po sa mga hindi po naka-attend ng Santa Misa, kahit man lamang po sa pamamagitan po ng ating programa, ay inyo pong naihatid po namin sa inyo ang mga pananalita ng ating Panginoong Kristo sa ebanghelyo para po sa linggong ito. Magbabalik po tayo. Bigyan na po muna natin ang paalala ng ating himpilan. Binabati ko ang lahat ng mga tagapakinig ng Radyo Maria. Ito po si Obispo de Ogarazes Iniguez. Atin pong inaanyayahan ang lahat na samantalahin ang magandang pamamaraan ng pagpapaabot ng mga balita at lalo na ng magandang balita sa pamamagitan ng Radyo Maria at sa pamamagitan ng ating mahal na Birhen Maria. Tanggapin nawa natin lahat ang pagpapala ng makapangyarihang Diyos, Ama, Anak at Espiritu Santo. Nagbabalik ang tunay na buhay makadiyos at kayo patuloy pa rin sumusubaybay sa himpilan ng ating mahalay na ang Radyo Maria, bringing Christ into your home. Sa ating pong pagpapatuloy, ano po sa ating tinatalakay, sa ating programa, mga minamahalay mga taga-subaybay, sapagkat ito po ay bahagi po ng pagbabalik tanaw, atin po ngayong bigyan tanaw ang ebanghelyo po nung nakaraang Lunes, ano po, sa pagdiriwang po ng ating Santa Misa, ano po, nung Lunes, nakaraang Lunes, Sister Angela. Sumayin lahat ang kapayapaan. Sumayin nyo rin. Ang pagbasa sa banal na ebanghelyo ng ating Panginoong Hesukristo ayon kay San Juan na may kabanata 16, talata 20 hanggang 33. Walati po sa inyo, Panginoon.
Winika ng kanyang mga alagad. Sa wakas, nagsalita ka rin ng maliwanag at ng di patalinghaka. Ngayon ay nakikilala naming batid mo ang lahat at di na kailangan na tanungin ka pa ni naman. Dahil dito, sumasampalataya kami na galing ka sa Diyos. Sinagot sila ni Jesus, sumasampalataya na ba kayo ngayon? Dumarating na ang oras, narito na nga, na kayo ay magkakawatak-watak. Ang bawat isa sa kanya-kanyang lakad at iiwan ninyo ako nag-iisa. Gayunman ay hindi ako nag-isa sapagkat sumasa akin ang Ama. Sinabi ko sa inyo, ang mga bagay na ito upang matamo ninyo sa akin ang kapayapaan. Sa daigdig ay magdaranas kayo ng hirap, subalit lakasan ninyo ang inyong loob. Nalupig ako ang daigdig. Ito po mga kapatid ang banal na ebanghelyo ng ating Panginoong Hesukristo. Purihin po kayo, O Kristo. At yan nga po yung ating pong pagbabalik tanaw sa pananalita po ng ating Panginoong Kristo nung nakaraan pong Lunes, May 29, mga minamahal naming mga taga-subaybay. At ito po, maaari kung tayo po yung abala, hindi po natin to narinig, hindi po tayo nakadalo ng Santa Misa, sa ating inang simbahan. Ito nga po ay napapabilang doon sa Ebanghelyo ni San Juan, may kabanata 16, talata 20 hanggang 33. Na sinasabi nga ng Panginoon doon na nalupig po niya ang daigdig. At sinasabi niya na siya ay may iwang nag-iisa. Kaya kung ating pong iuugnay po sa ating mga pang-araw-araw na buhay, mga minamahal na mga taga-subaybay, yung Ebanghelyo na yun ng ating Panginoon karang Lunes, siya ay may iwang mag-iisa sapagkat yung mga literal po nung siya ay dinakip, ay nagstakas po yung mga alagad po niya at naiwan nga po siyang nag-iisa. Minsan naman po kasi sa buhay po natin, dumarating po talaga yan na tayo, tila ba sa mga pangyayari, minsan naiisip natin nag-iisa na lang po tayo, sa mga dumarating na mga problema, wala pong nakakaintindi sa atin kung anong mga nararanasan natin, At yun nga pong mensahe ng ating Panginoong Kristo, upang maalala po natin siya sa mga pagkakataon na tayo po nagdaranas o may pinagdaraanan sa buhay na halos hindi na po natin kayang pasanin, At higit po yung mga sinasabi po natin mga kahirapan ng buhay. Kaya naman sa pang-araw-araw po nating buhay, ako nga po meron po akong naging nakakwentuhan, sabi nga po niya sa akin, minsan naisip niya o nagdadalawang isip siya kung may Diyos. Kasi nga po, bakit daw siya nagsisikap ng gusto sa buhay, patuloy pa rin ang paghihirap niya. Samantalang ibang nagnanakaw nga, umuunlad pa ang buhay. Kaya sagot ko naman po sa kanya, mga minamahal na mga taga-subaybay, hindi naman siguro lahat kasalanan ng Diyos kung bakit tayo naghihirap. Maaari sigurong ito ay pamana ng ating mga magulang, na hindi sila nagsikap at pagkatapos isinilang nila tayo bilang mga anak. Siyempre ang atin pong tama na, yan kailang kahirapan. Unfair naman po sa Diyos na sa Kanya natin lahat ikakargo yung mga nararanasan nating mga kahirapan. Kaya upang huwag danasin ng ating mga anak, magsikap po tayo, na sila ating itaguyod, sa kanilang buhay upang ang mga nararanasan po natin na kahirapan sa ngayon, hindi na nila dapat pang maranasan, mga minamahal mga taga-subaybay. At sa kalalagayan nga po na sinasabi ng ating Panginoon na nalupig niya ang daigdig, tayo man po, yung nga po, yung mga ating ma-overcome po natin, yung mga malampasan po natin, yung mga nangyayari sa buhay natin, na mga tila ba hindi na natin maintindihan, pati sarili po natin, sa pamamagitan po ng panalangin. Sabi nga po, isang panalangin, ano ba panalangin? Ito ang tanging paraan ng pakikipag-ugnayan sa Diyos. Sa pamamagitan po ng panalangin, diyan po natin mabibigyan ng lakas ang ating mga sarili upang malupig po natin ang daigdig. Ano po ba yung daigdig? Marami po yan, ang ating po mga makasariling damdamin, isang daigdig po yan na ayaw natin na tayo
natatapak-tapakan o gusto natin lagi tayong mataas, ano po. Ayaw natin tayong naghihirap, gusto natin lagi tayong maginhawa. Ano po, yan po yung mga bahagi ng daigdig. Na kaya naman ang ating Panginoon Kristo nung dumating, pinili po niya isang buhay na mahirap upang maging daan po natin. Siya po maging daan natin na ang mga nararanasan po natin sa ating pang-araw-araw na buhay, na kahirapan, huwag po maging isang kahinaan, ano po, para sa atin, kundi ito'y maging isang lakas. Kaya nga po sabi ng ating Panginoon Kristo, sabi ni San Pablo, ang krus ay lakas at kapangyarihan ng isang taong naglalakbay sa daan ng ating Panginoon Kristo. Yan po yung ating pong pagsalamin sa Ebanghelyo po ng sinasabi ng ating Panginoong lalupig niya ang daigdig. At sa ikalawang Ebanghelyo naman, Sister Angela, yung Tuesday. Ang pagbasa sa banal na Ebanghelyo ng ating Panginoong Hesukristo ayon kay San Juan na may kabanata 17, talata 1 hanggang 11. Walhati po sa inyo, Panginoon. Matapos itong sabihin ni Jesus, ay tumingala siya sa langit at kanyang sinabi, Ama, dumating na ang oras. Luwalhatiin mo ang iyong anak upang luwalhatiin ka naman ng anak mo, batay sa kapangyarihang ibinigay mo sa kanya sa lahat ng tao, upang bigyan niya ng buhay na walang hanggan ang lahat ng ipinagkatiwala mo sa kanya. Ngayon, ito ang buhay na walang hanggan, na makilala ka ng iisang Diyos na tunay at si Jesucristo ang iyong sinugo. Niluwalhati kita sa ibabaw ng lupa, pagkatapos gampanan ko ang ipinagawa mo sa akin. Ngayon, Ama, luwalhatiin mo ako sa harap mo ng kaluwalhati ang tinaglay kong kasama mo bago pa lalangin ang sanlibutan. Ipinahayag ko ang iyong pangalan sa mga taong ibinigay mo sa akin mula sa daigdig. Sila ay iyo at ibinigay mo sila sa akin at tinupad nila ang iyong salita. Ngayon ay nababatid nilang ang lahat ng ibinigay mo sa akin ay galing sa iyo, sapagkat ang mga salitang ipinagkatiwala mo sa akin ay ipinaalam mo sa kanila at tinanggap nila. At tunay nilang nababatid na ako'y nanggaling sa iyo, at sumampalataya sila na ako ay sinugo mo. Idinadalangin ko sila, hindi ko idinadalangin ang daigdig, kundi ang mga ipinagkatiwala mo sa akin. Palibhasa sila'y iyo. Ang lahat ng akin ay iyo, at lahat ng iyo ay akin, at ako'y nilulhati sa kanila. Mula ngayon ay wala na ako sa daigdig, ngunit sila ay nasa daigdig pa. Ako naman ay patungo na sa iyo. Banal na Ama, alang-alang sa iyong pangalan, ingatan mo yaong mga binigay mo sa akin upang sila ay maging iisa na katulad natin. Ito po mga kapatid ang banal na Ebanghelyo ng ating Panginoong Hesukristo. Purihin po kayo, O Kristo. At yun nga po yung ikalawang pagbasa po ng Ebanghelyo po ng Tuesday, May 30 po, na sinasabi nga po ng ating Panginoong Kristo o ang panalangin po ng ating Panginoong Kristo sa pamamagitan po ng kanyang pagkipag-usap sa Ama, na ipinapanalangin po niya yung kanyang mga alagad. Kaya yung pamagat po niyan, Jesus Priestly Prayer. Yung parang katulad po ng isang pari na dinadalangin po niya o tagapamagitan po sa Ama habang nagdaraos po ng Santa Misa, ang atin pong mga minamahal na mga kaparian. Sila po yung bali representative ng ating Panginoong Kristo kung paano pong inihahatid ang panalangin para po sa ating lahat, po sa Ama, At gayon din po sa atin, mga minamahal na mga taga-subaybay, na tayo po nagiging isang tagapamagitan din po ng ating mga kapwa, sapagkat tayo po isang mga misyonero ng buhay nating ito, o nagiging misyonero po tayo ng buhay nating ito kung natututo po tayo na ipanalangin ng iba, hindi lamang po ang ating mga sarili. Kaya nga po ang ating Panginoon Kristo, pinagdarasal niya yung mga apostol niya na sila manatili sa pagkakaisa. At sa atin din po namang pang-araw-araw na buhay,
bilang tayo po ay mga simpleng mananampalataya at mga di pamilyang mga tao, ano po, sa pagiging magulang po natin, wala naman po tayo hinahangad na ipanalangin, kundi ang ating pong mga buong pamilya ay patnubayan po ng Diyos sa pang-araw-araw nating pamumuhay. Kaya napaka-importante po ng panalangin, ano po, sapagkat ang ating Panginoong Jesucristo mismo ang nagpakita po ng halimbawa kung paano pong manalangin at idalangin ang mga tao na dapat na magkaroon ng pakikipag-ugawain sa Diyos. Katulad po ng ating mga hindi nadalangin, ano po, yung mga, sabi nga po, pagka magulang po tayo, hindi nadalangin natin yung mga mahal natin sa buhay para sila po ay magtagumpay sa kanilang mga hangarin, sa kanilang mga mithiin sa buhay. Gayon din po ang ating Panginoong Jesucristo kung paano po niyang ipinanalangin ang magiging buhay at tagumpay po ng kanyang mga alagad, ng mga apostol. Kaya ang panalangin sa ating pong buhay, sa pang-araw-araw nating buhay, mga minamahalay mga taga-subaybay, ito ay isang lubid nga po na mag-uugnay sa atin sa ating pakikipag-ugnayan sa Diyos. Napakahalaga po ng panalangin. Lalo tigit po yung mga panalangin itinuro ng ating Panginoong Jesucristo at ang mga panalangin itinatag po ng ating inang simbahan na maaari pong makatulong sa ating ikababanal. Yun nga po yung napaka-importante, ano po, yung magkaroon po tayo ng isang pakikipag-ugnayan sa Diyos na maaari nating ikabanal, sapagkat yan pong mithiin ng ating Panginoong Diyos sa atin na tayo maging banal katulad niya, upang tayo ay makaisa niya sa kanyang kinaroroonan sa buhay na walang hanggan. At sa ikatlong pagbasa naman po, nung Wednesday, Sister Angela. Ang pagbasa sa banal na ebanghelyo ng ating Panginoong Hesukristo ayon kay San Lucas, na may kabanata 1, talata 30 hanggang 56. Nang mga araw na iyon ay lumabas si Maria at nagmamadaling pumaroon sa bundukin sa isang lungsod ng Juda. At pagpasok sa bahay ni Zacarias ay binati niya si Isabel. Nang marinig ni Isabel ang bati ni Maria, lumukso ang sanggol sa kanyang sinapupunan at napuspos si Isabel ng Espiritu Santo. Sumigaw siya ng malakas na ang sabi, pinagpala ka sa mga babae at pinagpala ang bunga ng iyong sinapupunan. At bakit ipinagkaloob sa akin na ang ina ng aking Panginoon ay magsadya sa akin? Sapagkat pagkarinig ko sa tinig ng iyong bati ay lumukso sa tuwa ang sanggol sa aking sinapupunan. O malapad ang sumampalataya na mangyayari ang mga bagay na ipinasabi sa kanya ng Panginoon. Winika pagkatapos ni Maria. Dinadakila ng aking kaluluwa ang Panginoon at nagagalak ang aking spirito sa Diyos na aking tagapagligtas. Sapagkat nilingap niya ang kababaan ng kanyang lingkod. Narito mula ngayon ay tatawagin akong mapalad ng lahat ng salit-saling lahi, sapagkat gumawa sa akin ang makapangyarihang sa lahat ng mga dakilang bagay. Banal ang tawag sa kanya at umaabot ang kanyang awa sa salit-saling lahi ng mga may takot sa kanya. Ipinakita niya lakas ng kanyang bisig, pinakalat niya ang mga taong may mga palalong puso, ibinaba sa luklukan ang mga makapangyarihan at itinampok ang mga mabababang loob. Binusog niya ang mga mabubuting bagay, ang mga nagugutom, at pinaalis na walang dala ang mayayaman. Tinulungan niya si Israel na kanyang lingkod bilang alaala ng kanyang asawa. Gaya ng ipinangako niya sa ating mga magulang kay Abraham at sa kanyang lahi magpakailanman. Si Maria ay tumigil sa piling ni Isabel sa loob ng 3 buwan at saka umuwi sa kanyang bahay. Ito po mga kapatid ang banal na ebanghelyo ng ating Panginoong Hesukristo. Purihin po kayo, O Kristo. At yan po mga minamahal ng mga taga-subaybay, yung pong ebanghelyo nung nakaraan pong Wednesday.
At ito po ay pinamagatang The Visitation of the Blessed Virgin Mary, yung kanya pong pagdalaw sa kanyang pinsan, ano po. At doon nga po ipinakilala po yung kanyang pagpupuri, ano po, sa Panginoong Diyos. Kaya naman tinawag siyang pinagpala sa lahat ng mga babae, ano po, sapagkat gumawa ang Panginoong Diyos ng dakilang bagay sa kanya. At ito po ay isang pagkilala sa ating mahal na ina na hanggang sa ngayon, sabi nga po, sa atin pong pananampalatayang Kristiyano Katoliko, ito po ang bumabandila, ano po. Kaya ang ating ultimo po ang ating bansang Pilipinas sa atin po sa pananaw po ng ating inang simbahan at sa pagkilala po ng ating inang simbahan, ang patron po nito ay Immaculada Concepcion sa buong Pilipinas bilang pagdakila o pagkilala sa karangalan ng ating mahal na ina bilang Immaculada Concepcion. Sinabi pong Immaculada Concepcion sapagkat siya po sa pasimula ay nakaplano na po siyang isilang upang ang tao ay hanguin mula po sa pagkakalugmok sa pagkakasala. O hindi naman po mismo ang ating mahal na ina ang sinasabing maghahango sa tao, kundi siya po isang kasangkapan ng Diyos sapagkat sa pamamagitan po ng kanyang malinis na at dalisay na sinapupunan, doon po nagkatawang tao ang anak ng Diyos, ang ating Panginoong Kristo. Ano ba? Kaya po yung pong sinapupunan ng ating mahal na ina ay iningatan ng ating Panginoong Diyos na huwag mabahira ng anumang uri ng karumihan sa mundong ito para ito po ay magamit at maging kasangkapan ng pagkakatawang tao ng anak ng Diyos. At kaya naman po sa atin pong mga inang simbahan, ano po, maging atin pong simbahan, dinatawag po nating ina, ano po. At ito nga po isang pagsasalarawan din po ng ating mahal na ina sa inang simbahan sapagkat sa simbahan nga po, diyan po isinisilang ang marami pong Kristo sa pamamagitan po ng pagtanggap ng mga sakramento ng binyag sa atin pong mga inang simbahan. Yan. Kaya ang atin pong ina ay lumalarawan din po sa inang simbahan na dyan sinisilang ang maraming Kristiyano sa pamamagitan nga po ng sakramento ng pagbibinyag o ng binyag na atin pong ipinagkakaloob sa mga bagong sinisilang na po na bata na dinadala po ng kanilang mga magulang sa inang simbahan. Kaya naman po ang atin pong mahal na ina ay marami pong sinasabing pagpaparangal na pinapakilala po sa kanya. Kaya kung atin pong titingnan ang litanya ng dasal na panalangin Santo Rosario, nandun po lahat ng mga parangal na ipinakikilala sa ating mahal na ina na ito nga ay sumasagisag o bilang pagsasagisag sa kanya ng kanyang naging role sa buhay ng ating Panginoong Kristo at sa tipan ng ating Panginoong Diyos sa sangkatauhan. Nakikita po natin doon siya ay tinaguri ang kaba ng tipan. Ano po, kung paano pong sa lumang tipan, mayroon pong tinatawag na kaba ng tipan. O dito po naman sa kapanahonan din po natin bilang pagkilala sa kanya, siya po inihalid tulad sa kaba ng tipan. Bakit? Sapagkat nagmula po sa kanya, sa kanyang sinapupunan ang isang panibagong tipan, yung pagdating ng ating Panginoong Kristo. At siya rin po inihalid tulad sa isang rosas, rosa mystica, isang bulaklak na may punong-puno ng kahiwagaan, mahiwaga. Sapagkat sabi nga po, ang buhay ng ating mahal na ina masyadong mistika. Pag sinabi pong mistika, katulad po ng ating programang mistisismo, ito'y kahiwagaan. Kaya yan din po, nababalot po ang ating mahal na ina ng pagiging isang mistika. Kaya ang buhay ng ating mahal na ina ay isa rin pong mistisismo kung atin pong susuriin. Na hanggang sa ngayon
ang mga kapatid po nating mga kapatid natin na Kristiyano na napapabilang sa ibang denominasyon ay patuloy na nag-aalinlangan kung bakit ba ganun na lamang po ang atin pong pagbibigay ng parangal at pagkilala sa mahal na ina ng Diyos, mahal na ina ng ating Panginoong Kristo. Diyan po sila nagtataka. Diyan po sila nadidiliman sa bahaging yan, ng atin pong pananampalataya. Pero kung sabi nga po, kung sila po ay magpapailalim lamang sa hinihingi po at ipinag-uutos ng ating Panginoong Kristong binyag sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo, maaari pong dumating sa kanila ang Holy Spirit na siyang magpapaunawa sa mga katuruan at mga kaunawaan ng hiwaga ng ating mahal na ina sa ating inang simbahan. Napakalalim po ng pagpapaliwanag o mga kapaliwanagan sa buhay ng ating mahal na ina at sa kanyang kaugnayan sa ating Panginoon Kristo. At ito po ay atin pong masusundan lamang kung ating pong tatanggapin ang ating Panginoong Kristo na Diyos natin at isinilang siya ng ating mahal na ina. At sa ika-4 na ebanghelyo naman, Sister Angela, nung June 1st, Ang pagbasa sa banal na ebanghelyo ng ating Panginoong Hesukristo ayon kay San Juan, na may kabanata 17, talata 20-26. Hindi lamang sila ang aking idinadalangin, kundi pati yaong mga sasampalataya sa akin nang dahil sa kanilang pananalita, upang silang lahat ay maging iisa lamang, katulad ng ikaw, Ama, ay sumasa akin at ako'y sumasa inyo, nang sila rin ay maging isa sa atin, upang sumampalataya ang daigdig na ako'y sinugo mo. Ang kalwalhatiang ibinigay mo sa akin ay pinagkaloob ko sa kanila sa ikapagkakaisa nila, katulad ng pagiging isa natin. Ako sa kanila at ikaw naman sa akin, upang malubos sila sa pagkakaisa, upang sa gayon ay makilala ng daigdig na sinugo mo ako at inibig mo sila katulad ng pag-ibig mo sa akin. Ama, ibig kong ang mga ibinigay mo sa akin ay makasama ko sa aking kinaroroonan, upang mamalas nila ang kalwalhatiang binigay mo sa akin, dala ng iyong pagmamahal sa akin, bago pa lalangin ang sandaigdigan. Makatarungang Ama, hindi ka kinilala ng daigdig, subalit kinilala kita, at kinilala naman ng mga ito na ako'y sinugo mo. Ipinahayag ko sa kanila ang iyong pangalan, at ipahayag ko sa kanila upang pag-ibig mo sa akin ay mapasa kanila at ako naman ay sumakanila. Ito po mga kapatid ang banal na ebanghelyo ng ating Panginoong Hesukristo. Purihin po kayo, O Kristo. At yan nga po mga minamahalang mga taga-subaybay, ang pagbabalik tanaw po natin sa ebanghelyo ng nakaraang Webes, yung June 1st. At sinasabi niya rito, may they be one. Sana sila ay maging iisa. At yan nga po ang hinangad ng ating Panginoon Kristo. Ito pong ebanghelyong ito ay karugtong po nung ebanghelyo po nung nakaraang Martes, yung panalangin sa ikapagkakaisa. Yan po yung panalangin nating Panginoon Kristo na idinadalangin niya yung kanyang mga apostol. At yan din po ang hangarin nga po ng ating inang simbahan sa atin pong mga mananampalataya sa atin pong kapanahunan. Ano po mga minamahalay mga taga-subaybay. Kaya po ang ating taon ngayon, ayon sa pagpapahayag po ng ating inang simbahan, ito po ay tinawag na Year of the Parish as a Communion of Communities. Yan. Tayo ay maging union, maging magkaisa po tayo sa atin pong mga sa pananampalataya at sa mga hangarin at sa mga panalangin po natin. Sabi nga po, wag po nating basta na lamang ipanalangin sarili po natin. Marami po ang nangangailangan ng panalangin po natin. At hindi lamang po panalangin, marami rin po nangangailangan sa atin ng mga tulong na hindi lang spiritual, maging sa malilit na bagay. Kung titingnan nga po natin sa mga pangyayari po sa
sa atin pong kapaligiran sa panahon po natin ngayon. Napakarami po ng mga pangyayari na sumisira sa mga buhay at kabuhayan ng tao. At ito pong panalangin na ito ng ating Panginoong Kristo sa kanyang mga apostol at sa atin sa kapanahonan din po natin ngayon ay panalangin din po ng ating inang simbahan na tayo po ay magkaisa sa adhikain ng ating inang simbahan. Ano po yan? Yung tayo po ay tulungan po natin ang mga nangangailangan sa espiritual at material na pangangailangan. Marami po mga biktima po ng mga digmaan, biktima ng mga kalamidad, ano po. Marami po tayong mga dapat tulungan. Sabi nga po, kung tayo po meron naman pong kakayahan upang tumulong, wag po nating, sabi nga po, ipagkait sa ating mga sarili na tayo po makagawa ng naayon sa kalooban ng Diyos sa pamamagitan po ng pagtulong sa ating kapwa. Tayo po ay magkaisa sa hangarin po ng ating inang simbahan bilang mananampalataya na tulungan po ang ating kapwa. At yan po ay isang gawain na sinasabi na bahagi po ng misyon natin sa ating buhay. Aanhin po ba natin ng mga resources natin kung tayo lang po nakikinabang yan, ano po? Ibahagi po natin sa ating kapwa sa pamamagitan po ng atin pong pakikipagkaisa sa hangarin po ng ating inang simbahan. At kung tayo po may hangarin tumulong, marami po naman tayong pwedeng lapitan ng mga institusyon na pwede po nating ilagak ang ating mga tulong, ano po. Lalo tigit po, dito po sa ating himpilang Radyo Maria, pwede po kayong tumawag dito o makipagkaisa po rito para po maipahatid po natin ang ating mga tulong sa ating pong kapwa. Kamukha nga po ng mga nakaraang linggo, meron po tayong pinagdiriwang na marathon, ano po. Atin pong babalik tanawin yung atin pong isinagawang proyektong yon para po sa kapakanan po ng ating mga kapatid sa bansang Iraq na nangangailangan din po ng atin pong tulong sapagkat doon nga po merong itinatayong mobile station, ano po, ng Radyo Maria, Iraq. At napakalaking tulong po ito para po sa mga, lalo tigit sa mga kapatid po nating Kristiyano doon na madali po ang pakikipag-ugnayan sa kabuuan po ng ating inang simbahan sa pamamagitan po ng radyo. At higit sa lahat, hindi man po nating kapatid sa kabilang sa ating relihiyon, hindi naman po natin iniiba yung iba, ano po, sapagkat ang pananampalatayang Kristiyano Katoliko, ito po ay nagmamahal at nangangalaga sa buhay at kaligtasan ng sinuman, ano po. Yan po ang ating pananampalataya. Sabi nga po, ang Kristiyano, ito po ay handang tumulong sa lahat. Hindi po siyang itinatangi sapagkat yan po ang turo ng ating Panginoong Kristo. At sa kabuuan nga po, kaya nga po ang ating inang simbahan, para po sa kapagkakaisa po natin na sinasabi ng ating Panginoong Kristo na tayo magkaisa. Tulad nga po nito, tinawag po ang ating inang simbahang One Holy Catholic and Apostolic Church. Ano po? Sa kabuuan, tayo po ay isang banal na simbahan na nagmamahal sa lahat. Yan po ang Holy Catholic Church. At dumako naman po tayo sa ika-5 ebanghelyo po ng Friday. Ang pagbasa sa banal na ebanghelyo ng ating Panginoong Hesukristo ayon kay San Juan na may kabanata 21, talata 15-19. Luwalhati po sa inyo, Panginoon. Pagkatapos ng kanilang muling agahan, winika ni Jesus kay Simon, Pedro, Simon, anak ni Juan, iniibig mo ba ako ng higit sa mga ito? Sumagot siya sa kanya, Oo, Panginoon, nalalaman mong ikaw ang aking iniibig. Ani Jesus sa kanya, Pakanin mo ang aking maliliit na tupa. Muling sinabi sa kanya, Simon, anak ni Juan, iniibig mo ba ako? Sumagot siya sa kanya, Oo, Panginoon, nalalaman mong ikaw ang aking iniibig. Ani Jesus sa kanya, Pakanin mo ang aking malalaking tupa. Ikatlong sinabi sa kanya, Simon, anak ni Juan,
iniibig mo ba ako? Nagdamdam si Pedro sa dahilang sinabi sa kanya ng makaitlo, iniibig mo ba ako? Kaya sinabi niya kay Jesus, Panginoon, nalalaman mo ang lahat, nalalaman mong iniibig kita. Ani Jesus sa kanya, pakanin mo ang aking malalaking tupa. Tunay na tunay kong sinasabi sa iyo, noong ikaw ay bata, ikaw rin ang nagbibigkis sa iyong sarili at lumalakad ka kung saan mo ibig. Ngunit pagtanda mo ay iunat mo ang iyong mga kamay at iba ang magbibigkis sa iyo at dadalhin ka kung saan mo ayaw. Ito ang kanyang sinabi upang ipahiwatig kung paano siya mamamatay sa ikalululhati ng Diyos. Pagkasabi nito ay sinabi niya sa kanya, sumunod ka sa akin. Ito po mga kapatid ang banal na ebanghelyo ng ating Panginoong Hesukristo. Purihin po kayo, O Kristo. Magbabalik po tayo, bigyan daan po muna natin ang paalala ng ating himpilan. Kayo po ay inaanyayahan naming makiisa sa pagmimisyon ng Radio Maria. Para po sa inyong pakikibahagi, maaari pong mag-abot ng inyong tulong pinansyal sa pamamagitan ng mga sumusunod na bangko. Sa Metrobank, ang account number po ay 102-310-229-223-6. At sa Bangko de Oro, ang account number naman ay 370-000-2437. At sa Metrobank Dollar Account, ang account number po ay 102-210-200-660-1. Welcome to Radio Maria Family. Nagbabalik po ang tunay na buhay makadiyos at kayo patuloy pa rin sumusubaybay sa himpilan ng ating mahal na ina, ang Radio Maria, bringing Christ into your home. Sa atin pong pagpapatuloy po sa pagpabalik tanaw sa Ebanghelyo po nung last Friday, June 2, nga po, binasa nga po ng ating kapatid ang Ebanghelyo ng pinamagatan po ng ating liturhiya na Feed My Lambs. Yung sinasabi po ito ng ating Panginoon Kristo kay San Pedro po na, Pedro, mahal mo ba ako? Pakanin mo ang aking mga tupa. Tapos inulit na naman po niya, mga minamahal, mga taga-subaybay. Pedro, mahal mo ba ako? Pakanin mo ang aking maliliit na tupa. Ikatlo, Pedro, mahal mo ba ako? Pakanin mo ang aking malalaking tupa. Kung atin po kasing pag-aaralan, mga minamahal, mga taga-subaybay, ano ba ang kaibahan ng sheep sa lambs? Sir Angela, alam mo? Pag sinabing sheep, yun na yung malalaking tupa, no? Yung ano na sila. Pag sinabing lambs, yan yung mga batang tupa. At sinasabi nga, pag sinabing lambs o lamb, ito ay lumalarawan sa isang tao na inosente, mahina, at malumana yan. Kumbaga, isang taong maamo, yan ang nilalarawan pag sinabing ito ay isang lamb. Kaya ang ating Panginoon sinasabing the Lamb of God. Siya ay isang taong Lamb of God. Bakit? Sapagkat ito na nga yung sinasabi ng ating Panginoon Kristo sa ating pong kapanahunan na sa sandaling tayo po magpailalim napailalim sa binyag na iniutos ng ating Panginoong Kristo na tayo mabinyagan sa ngalan ng Ama at ng Anak ng Espiritu Santo. Tayo po ay napapabilang sa mga tinatawag na Lamb of Jesus Christ ng ating Panginoong Kristo. Yan. Kaya naman po sa pagiging lamb po natin o tupa, maliit na tupa sa harap ng ating Panginoong Kristo, tayo po yung mga pinakakain ngayon ng ating mga kapatid na mga kinakasangkapan po ng ating nasimbahan, yung mga kapatid nating mga kaparian na tumango sa bukasyon ng pagpapari, na sila po ay mga tagapagmana ni San Pedro, magmula po kay Santo Papa, pababa po yan, obispo, mga kardinal, mga pare, sila po yung nagpapatuloy nung mga
dapat na maging trabaho ng mga kumalili kay San Pedro, ano po. Hanggang sa panahon po natin, sinasagawa po yan, mga minamahalay, mga taga-subaybay, na sa ating inang simbahan, kaya tayo po pag dumadalo po tayo ng Santa Misa, makikita po natin tayo, pila-pila po tayo, mga minamahalay, mga taga-subaybay, ano po, na papunta ron sa mga minister na nagsusubo kaya sa atin pong kapatid na pare, ano po, na nagsusubo ng katawan at dugo ng ating Panginoon Kristo sa anyo ng isang tinapay. Lahat po tayo ron. Kaya sinasabi, maliit, malaking tupa. Bahala na po kayo kung ano po kayo klaseng tupa doon. Ano po na pumipila, kung kayo yung maliit o malaki, ano po. Pero yun po yung ating gawain. Yun po yung gawain ng ating mga kapatid na mga tumango sa tungkulin sa bukasyon ng pagpapari, na tayo po kanilang paglingkuran, o tayo po mga maliliit na kapatid nila o mga simpleng mananampalataya ay mapaglingkuran sa pamamagitan ng pagbabahagi po ng paghahati po ng tinapay na anyo ng katawan dugo ng ating Panginoon Kristo. At ito po ito pa rin po ay mga gawain na ng bawat isa rin po sa atin. Hindi naman po lang ng atin pong mga kapatid na kaparian ang maging gawain nilang magpakain po ng mga tupa. Tayo rin po sa atin pong kalalagayan bilang binyagan, hindi man po tayo pari literal o madre literal, tayo rin po ay may tungkulin na magpakain ng mga tupa ng ating Panginoong Kristo. Sa paano pong paraan natin maaaring gawin po yan, yung pagpapakain po sa mga maliliit at malalaking tupa ng ating pong Panginoon Kristo, hindi po siguro sa anyo ng isang tinapay, sapagkat hindi po natin karapatan yun na magsubo po tayo, no? Bagamat sa atin pong binyag, tinanggap natin ang pagiging karapatan ng pagpapari, pagiging propeta at pagiging hari, pero hindi po tayo lubos na nandun sa karapatan na humawak ng isang ostya para isubo po sa ating kapwa, ano po. At ang pagpapakain po maaari na ating pumaaring gawin sa pamamagitan po o sa atin pong kalalagayan, ay ito po sa pamamagitan ng pagbibigay ng mga pagpapayo. Ano po? At pagtuturo, pagpapaalala sa ating kapwa. Kasi po, sa atin pong pang-araw-araw na buhay, mga minamahal na mga taga-subaybay, makikita naman po natin talaga na marami pong mga kapatid po natin. Sabi nga po, mga nagdaranas ng mga problema, nagdaranas ng mga hirap sa buhay. Sabi na nga po natin, mga sinasabi nila pagsubok sa buhay. Ano po? Pero kung sasabihin po natin pagsubok, sasabihin naman ng mga tao, ba't naman ako kailangan subukan? O sige, sabihin na lang po natin ito yung mga bahagi ng buhay natin na tayo dinadaanan po talaga ng ganyang pangyayari, mga mahihirap na pangyayari sa buhay natin, sapagkat ang Diyos naman hindi naman po ginusto ng Diyos na tayo maghirap, tayo malungkot, hindi naman po. Kaya nga po sa puntong to, ang ating pong tungkulin bilang misyonero ng ating simbahan, bilang isang binyagan sa ating kapwa, kung sakali pong dumarating yung mga tao, mayroon po tayong mga nakakausap ng mga taong nangangailangan po ng ating pagpapayo, yung pagpapayo po natin isa pong pagkain yon na espiritual na maaari pong matanggap ng kanyang pangunawa, para po ng kanyang puso upang makaunawa sa mga nangyayari sa buhay niya, yung po mga counseling po natin, yung mga pagtuturo po natin. Sa madalit sabi po, kung tayo po nagkakaroon ng pagmamalasakit sa ganyang bagay, naibibigay po natin, kapag bibigay po tayo ng spiritual direction sa isang tao, napakahalaga po niyan. Yan po ang bahagi po ng ating tungkulin bilang isang mananampalataya. Hindi man po tayo pari sa kautusan po ng ating Panginoon Kristo na pakainin ng kanyang mga tupa. At dumako naman po tayo sa huling ebanghelyo po nung nakaraang linggo, June 3, sa Saturday. Ang pagbasa sa banal na ebanghelyo ng ating Panginoong Hesukristo ayon kay San Juan na may kabanata 21, talata 20 hanggang 25.
Paglingon ni Pedro ay kanyang nakita na sila ay sinusundan ng alagad na mahal ni Jesus. Yaong humilig sa kanyang dibdib noong hapunan at nagtanong sa kanya ng ganito, Panginoon, sino ang magkakanulo sa iyo? Nang makita siya ni Pedro ay tinanong nito kay Jesus, Panginoon, ano naman ang mangyayari sa taong ito? Sinagot siya ni Jesus, kung kalooban ko na siya ay maiwan hanggang sa aking pagdating, ano sa iyo? Sumunod ka sa akin. Ang pananalitang ito ay kumalat sa mga kapatid na ang alagad na yaon ay hindi mamamatay. Datapwat hindi sinabi ni Jesus sa kanya na hindi siya mamamatay, kundi kung kalooban ko na siya ay maiwan hanggang sa aking pagdating, ano sa iyo? Ito ang alagad na nagpapatotoo sa mga bagay na ito at sumulat ng mga bagay na ito at alam natin na tunay ang kanyang patotoo. Marami pang ibang bagay na ginawa si Jesus na kung isusulat na isa-isa ay inakala kong hindi magkakasya kahit sa buong daigdig ang mga aklat na susulatin. Ito po mga kapatid, ang banal na ebanghelyo ng ating Panginoong Hesukristo. Purihin po kayo o Kristo. Ayun nga po mga minamahal ng mga taga-subaybay, ano po ang ebanghelyo po ng nakaraang Sabado, June 3. At ito po pinamagatan na The Beloved Disciple, ang minamahal na disipulo ng ating Panginoon Kristo. Minamahal kasi po, ito po yung pinakabata ng mga panahon po nila, ano po, si San Juan. At ito yung pinakahuli rin pong namatay sa lahat ng mga apostol. At sumulat nga po siya ng pahayag o apokalipsis, yung huling aklat ng Biblia po na atin pong mababasa na napakalalim po at napakahirap arukin ng pahat na pangunawa, kaya hindi po basta-basta po binibigay ang mga kahulugan ng ganung uri ng mga pahayag ni San Juan. At ito pong ebanghelyong to ay tumutukoy po sa pagiging tapat, katapatan po ng isang alagad. At tayo po ay naanyayahan ng ating inang simbahan at ng ating Panginoong Kristo nang kumapit sa katapatan natin sa ating binyag upang tayo po ay patuloy na manatili sa ilalim po at bandila po ng ating nag-iisa, banal, pandaigdig at ipinangangaral na simbahan, ano po, ang ating inang simbahang Kristiyano Katoliko. Tayo po sa ating pong pananatili ay magiging katulad po ni San Juan na isang tapat na kaibigan ng ating Panginoong Kristo. Ito po ang kabuuan po ng ating pong pagbabalik tanaw sa nakaraang linggo ng ating liturhiya ng ating inang simbahan sa mga ebanghelyong binasa po ng ating inang simbahan sa buong sanlinggo. At sa pagtatapos po ng ating programa, Sister Marjorie, nandito na pala Sister Marjorie. Pwede po bang bigyan po natin ng paalala yung ating mga tagapakinig. Opo, at namin kayong inaanyayahan sa aming Facebook page. Paki-search lamang po Mistisismo, paki-like lamang po ito at inyo na pong makikita at mapapakinggan ang aming mga paksa, gayon din po sa youtube.com. Paki-search lamang po yung mga paksa namin at inyo na pong makikita at mapapakinggan. At sa nais pong magbahagi ng kanilang mga sharing sa aming pong paksa ay mag-text lamang po kayo sa 0910-8191-692 at amin po itong ipapahayag sa aming mga susunod na pagsasahimpapawid. At sa pagtatapos po ng aming programa, muli po namin kayong inaanyayahan na makibahagi po sa Mariathon 2017 kung saan magbibigay po tayo ng mga donasyon para sa pagbuo ng isang Radyo Maria po sa bansang Iraq. At patuloy pa rin po kayong sumubaybay at makinig sa susunod na programa. Dito pa rin po sa himpilan ng mahal na ina, ang Radyo Maria. Marami pong salamat. Maraming salamat din, Sister Marjorie, sa paghabol mo sa ating programa. Opo. At binabati ko po pala si Sister Belen. Opo. Na patuloy pong nakikinig sa programa po natin tuwing linggo. Maligayang pakikinig po, Sister Belen. At tayo po ay wala na pong oras sa ating pong programa. Kaya tayo po pansamantalang nagpapaalam po at nagpapasalamat sa inyong pakikinig dito sa ating programang ang Mistisismo ng tunay na buhay makadiyos dito po sa himpilan ng ating mahal na ina, ang Radyo Maria, bringing Christ into your home. Sumainyo pong lahat ang kapayapaan. At sumainyo rin.